Hi guys! Today magkakaroon tayo ng shoe review ng Anta KT Fire V2. Sobrang nagulat ako sa performance nito. No? Hindi ko in-expect kasi budget shoes lang siya ni Klay Thompson. Ngayon guys, masasabi ko na ito ang top 1 budget shoes for guards ng Anta ngayon. Yeah, boy! Samahan nyo ako, i-explain ko kung bakit. Start na tayo. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Anta Klay Thompson Fire version 2. Complete name niya po. Isa to sa mga budget line ni Klay Thompson, no? Anta Fly, merong KT Cavalry, no? Soon, gagawin ko na review rin yan. Maganda rin po yan, guys. Actually, karamihan ng mga budget shoes ni Klay Thompson, kahit budget shoes, panalo pa rin eh. Pero yung presyo niya, hindi masyadong budget, no? Pero kung ikukumpara natin sa mga US brand, competitive na yung pricing niya. No, nandun na rin. Anyway, maganda naman yung quality. Tingnan nyo naman na mabuti, guys. No? Yung uppers pa lang, though gumamit ito ng mesh uppers, magandang klaseng mesh. Premium touches. Hindi mo amumuray na yung parang pang-running shoes na napakadaling masira. Maganda tignan. Punta na nga tayo sa aesthetic and material, no? Maganda naman po siya, simple lang pero nag-work siya sa akin eh. Lalo na tong colorway na to. And meron pa pong ano to tatlong colorway so far. Do parang isang downside nito no is dahil mesh nga siya, kung light colors, parang kung puti, madali itong kapitan ng dumi. Hindi gaano ito kadaling linisan. Pero meron naman siyang dark color dito. No? May black naman siya and red. So feeling ko mas maganda tong colorway na to. Gumamit po ito ng dalawang foam. Combination po ng foams, no? Yung A-Flash Edge foam. Full length po siya, pero dito, parang dinagdagan na ng isa pang foam, no? Yung A-Jelly. Actually, nakalagay siya sa ilalim, no? Yung mga information. So, A-Jelly ngayon ko lang to na-try. And, ang sarap. Sarap. Ang sarap ng pakiramdam nitong jelly na to. May kukumpara ko siya sa A6 gel. No, kung gumamit na kayo ng A6 gel, kung nag-run din kayo, yun yung premium foam or yung premium cushioning ng A6 eh. Isipin mo nilagay dito, tapos hindi naman premium masyado yung presyo. Ang galing, ang galing. Meron din itong TPU plate dito as an external heel counter. Napakaganda ng heel counter, mamaya natin pag-uusapan. May mga konting stitching siya, no? For durability and syempre for support yan, nandito rin. For support po yung mga tahi-tahing yan. Kasi kung wala niya, naku, napakadali nitong masisira agad, magagasgas, lalo na kung outdoor. Kasi kung ito lang, mesh po kasi siya, no? Hindi siya gaanong matibay. Meron po pala siyang torsion plate, guys, ha? A-Shock stabilizer po ito. Ito, may TPU dito sa ilalim. So, may torsional support din po yan. So, kompleto naman siya ng mga hinahanap ko sa sapatos. Ang hindi ko lang nagustuhan, may isang part, maliit lang naman. Itong plastic piece dito. Ano yan? Sana nilagyan nyo na lang ng logo ni Klay Thompson. Huwag kayo iiyak. Usually, nilalagyan nyo naman dito sa top ng tang. Yun lang. Hindi ako nagandahan doon. Basta, masyado shining, shimmering, splendid siya sa akin. I can tell you the world. Swaying, swimming, splendid. Pero guys, ang linis ng pakakagawa. As usual sa mga Anta, walang mga glue na nakalabas, ang pakakatahi, napakalinis ng mga pakakatahi niyan, no? Panalo naman talaga. Kumbaga, yung build quality, yung pakakagawa, malinis na malinis, no? Detalyadong detalyado. So dahil dyan guys, mataas pa rin ang bibigay natin. Aesthetic and material, bibigyan natin siya ng 9 out of 10. Mataas pa rin kasi nilagay naman nila yung technology nila dito. May mga touches lang na hindi gusto. Ito pa pala, oh. Nakikita ba yan? Ito plastic na naman. Hindi ko type. Ano paki ko? Next, punta na tayo sa traction and outsole. As usual, Anta. Nako, ang traction talaga laging panalo. What can I say except
You're welcome. Hindi po siya cement buster outsole, which is yung kanilang for outdoor use na outsole. Pero matigas pa rin. Ang lalaki ng grooves, no? Solid rubber outsole po yan. Kahit hindi to cement buster or cement killer outsole, makakasigurado po tayong tatagal ito. Pinang outdoor ko siya, pinang indoor, napaka-durable. Kaso lang, isang downside niya, madali siya mag-attract ng dust. No, yun lang. Pero, kahit mag-attract siya ng dust, ganun pa rin naman yung performance. Saka konting punas lang, okay na. Squeaky pa rin naman siya nung ginamit ko. Hindi sobra-sobrang squeaky. Sakto lang. Pero okay naman yung mga stops niya. Hindi nga lang consistent. So, hindi siya nandun sa top. Balance lang. Kasi naman guys, napakatigas ng outsole niya eh. Parang bagay na bagay siya sa outdoor. Alam naman natin na yung mga outdoor shoes, mga great outdoor shoes, hindi gaanong great siya indoor. Lalo na sa mga rubberized. Tulad ng pinaglalaroan ko na court. Or tabla. Lalo na kung dusty, doon naapektuhan po talaga siya ng dust. So dahil dyan guys, traction and outsole, okay pa rin naman. Bibigyan ko po siya ng 8.5 out of 10. Safety and support. Nagulat ako, no? Kasi very supportive po ito. Kung titignan kasi mesh lang eh. So ano yung isusupport niya? Yung pala guys, nag-work po talaga itong mga stitching na to. And itong sidewall, napakalupit. Napakaganda ng sidewall niya po. And itong torsion plate. Yun nga tinatawag nila itong A-shock stabilizer. Yun naman lagi yung tinatawag ng ANTA sa kanilang mga pang-lateral support nila, mga pang-lateral containment nila na TPU. Pero ito sidewall. Yung foam niya, yung A-flush edge foam, umangat to act as a sidewall nga. Sa mga jab step mo, lateral steps mo, euro step, side to side, no? Covered na covered ka. Ang ganda. She want me. She want me. She want me. Guys, yung mesh niya rin kasi supportive, hindi siya open mesh. And ito pa yung, for me, no, perfect talaga sa kanya is yung heel counter. Yung ANTA, no, ang heel counter nila, laging magaganda. Basta lahat na halos na nagamit ko, lalo na yung mga Shockwave, ang ganda ng heel counter. Pang-point guard na shoes, like ko sinasabi sa kanila. Pang-point guard na shoes yung ginagamit ko from ANTA, pero para akong naka-high cut. Ganun kalupit, guys. Pero guys, it gets the job done. Ang ganda ng containment sa heel, na lagi ko sinasabi, very important for me. Yun talaga important kasi pag ito, very supportive, mababawasan yung risk na injury ng tapilok. No, hindi po laging outrigger. Yung outrigger niya okay naman, no, meron naman, pero hindi masyadong malaki. Pero very supportive, pati itong torsion plate niya dito, no? Pero parang maliit lang yung torsion plate. Walang shape eh. Pero may torsional support. Ang ganda ng torsional support nito, no? Sufficient. Yan, may plastic piece kasi dito, no? Sa parang butas. So dahil dyan guys, safety and support, mataas ang bibigay natin. Bibigyan po natin siya ng 9 out of 10. For me, parang ito yung isa sa mga selling point niya. Nagulat ako. Kasi mesh lang siya eh. Next, punta na tayo sa comfort. Ito pala yung kanyang pinaka-selling point for me. No? Kasi very comfortable. Unang-una, mesh yung uppers. So, nandyan na yan. Alam natin na ang mesh, malambot, kita nyo naman, comfortable, well-padded pa siya, may Achilles pillow pa. Ayan, ang sarap dito sa heel. Ang sarap. Ang ganda ng pakiramdam. Kasi alam mo yung secured ka kasi ang ganda ng support plus. Napakalambot, well-padded. Ang kapal ng padding guys, all throughout, pantay-pantay mga kapal. Yung ang kapal na naman ng padding. Maraming forefoot flex, no? Slow cut, sumobile yung paa mo. Heel to toe transition, okay naman. Step in comfort, meron naman compression pero konti lang. Itong gel, parang nasa stiff side tong gel. Hindi siya masyadong malambot. Pero okay lang. Magaan pa rin naman ito. O na size 45 po. 440 grams po siya. No, may kabigatan. Sakto lang. Pag ginagamit ko siya, hindi ko naramdaman yung bigat. Siguro yung gel. Parang dense na material to eh. No? Pero okay lang kasi gusto ko nga yung gel. Ang ganda po ng fit dito sa loob. Kasi wide pa rin po siya. No? Hindi po siya super wide. Pero dahil nga mesh din ito, mag-expand pa po yan. So parang kahit wide foot ka, pwedeng-pwede ito sa'yo.
wide foot friendly po na sapatos. So dahil dyan guys, fit and comfort, mataas ibibigay natin 9 out of 10 po ito. Siguro kung malambot-lambot pa ito and mas magaan pa, ipi-perfect ko ito talaga. Next, punta na tayo sa breathability. Very breathable. Halata naman guys, puro mesh yan all throughout eh. Hanggang likod nga oh, mesh pa rin dito, no? Mesh pa rin. So dahil dyan guys, hindi na natin kailangan patagalin. Plus malalaki pa pala yung butas dito sa tang, no? So hindi na natin kailangan patagalin. Very breathable all throughout. Mang 80% yung pasok ng hangin. So bibigyan natin siya ng 9.5 out of 10 sa breathability score. Next, punta na tayo sa cushioning. So, combination nga, no? A-Flush Edge Foam. Gusto ko yung A-Flush Edge Foam nila, no? Kasi A-Flush Edge Foam, sa experience ko, lalo nung mga cavalry, no? Lagi ako nakagamit. 6, 7, 8, nagamit ko na yung cavalry. May 9 na nga ako. Yun guys, laging A-Flush Edge. Lagi naman maganda yung tuhod. Maganda yun. Maganda yung pakiramdam ng tuhod ko after ng laro. No, hindi sumasakit. Ang ganda ng impact protection. Nasa stiff side siya. Actually medyo balance. Pero yun nga, napaka-balance niya. Hindi siya napaka-mushy, hindi siya napakalambot. More on sa court feel. More on sa responsiveness. Mayroon pa ring bounce. Plus may torsion plate to, so may energy return nga. Maliit lang yung torsion plate, pero meron pa rin. And ito yung pinakamaganda talaga. Ito talaga yung may bounce. Itong gel. Ang ganda ng energy return nito and yung impact protection. Parang feeling ko impact protection talaga siya nagsashine eh. Itong gel na to. Okay na okay yung tuhod ko. Bagay talaga sa gwardiya kasi you will feel fast, you will feel quick pa rin dito. Low to the ground nga siya kasi. So, bagay na bagay kay Klay Thompson o sa mga kahit pa big guards kayo kasi nga parang forte niya or parang strong point niya yung impact protection eh. Well balanced na cushioning, bibigyan ko po ito ng 9.5 out of 10. Almost perfect. Kung carbon fiber pa to, nako, napakalupit na ng energy return nito. Mapi-perfect ko na to. Or pag nilagyan pa nila ng pad dito nitong gel, kung nilagyan nila ng gel pa dito, sarap. Next, punta na tayo sa price tag. Ito, medyo budget line lang, budget shoes siya ng Anta, pero nasa 4,500 to 4,200 siya without voucher. Pag may voucher, bumababa pa naman, no? Pero usually nandun siya. Medyo hindi siya pasok actually sa aking budget category. Di ba? Ang budget category natin, 3,500 pababa, which is talagang budget, no? Ito kailangan pa ng special event para pumasok doon. And hindi ko pa nakikitang pumasok siya sa 3,500. Though, parang sulit na sulit yung technology niya. Sa tingin ko kasi itong gel, mahal to eh. Yung A6, pag ganito kalaki yung gel, mahal eh. So, dahil dyan guys, nilagay naman nila yung mga technology, ang ganda ng support, panalong-panalo, gustong-gusto ko yung cushioning nito. Bibigyan ko po siya ng 8 out of 10. Hindi masyadong mataas, sakto pa rin naman, maganda yung score niya. Ma-recommend ko pa rin to sa mga guards na gusto ng mesh, wide foot, gusto ng magandang impact protection, magandang cushioning setup, and gusto ng Klay Thompson na shoes, di ba? On a budget. So, huwag kayo mag-alala, maglalagay ko ng link dyan sa baba, sa description box. I-click nyo lang yan, guys. Legit seller po yun. Anta mismo yan. Shopee, Lazada. Gamitin nyo, guys, yung link na nandiyan sa baba para masuportahan naman po yung channel natin, no? Para mag-grow po yung channel natin. Kasi nakakuha po ko ng a little commission po from that, no? Huwag kayong mag-alala guys kasi hindi maapektuhan yung presyo ng affiliate link na yan. Maraming po salamat sa gagamit ng link na yan. Pero kung naghahanap pa po kayo ng mga iba pang Klay Thompson shoes, maglalagay po naman link dito. And yung bilog dito, papindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos. Kung maraming po salamat sa panonood, mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always, always drink your protein. Bye!